po tayo. It's time to serve our praises to the Lord, and araw na rin para ito na rin yung oras para pasalamatan natin siya ngayon na araw na ito. Yes, Lord Father. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsamba iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsamba iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. O ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas
sa aming puso, sa aming buhay, ang papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, mapagkailanman, luwalhatiin ka. Oh, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay, ang paborit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Oh, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh, aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti
luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Oh, napakabuti, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Oh, napakabuti mo, oh, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Oh, sa huling pagkakataon, napakabuti mo. Lahat ng boses. Aming Diyos Ama. Ang iyong likha, ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Oh, napakabuti mo, ay napakabuti mo. Oo, di ka nagbabago, ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Yes, Lord. Oh, napakabuti mo. Oh, Lord Father God, Lord Jesus. Nandito kami, Lord, sa harapan niyo, Lord Jesus, Panginoong Jesus. Pinapapupurihan ka at pinasasalamatan ka. Lord Father God, I pray, Lord, for Thanksgiving, Lord, dahil sa kahit anong circumstances ng buhay namin lahat, Lord, hindi ko man alam kung ano man yung pinagdadaanan ng isa't isa, pero nandito kami, Lord, para sambahin ka, para papurihan ka, para alalahanin, Lord, lahat ng ginawa niyo sa amin, Lord.
Napakabuti, Lord, na napakadami, Lord, na walang words na katumbas, Lord, kung gaano kami nagpapasalamat sa inyo, Lord. Dahil napakabuti mo, Lord, para sa amin, Lord. Every sin we made, Lord, you forgive us, Lord. Every time we repent our sins to you, Lord. And you give us another chance, Lord. Binibigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon, Lord, sa buhay namin, Lord. Na itama yung pagkakamali namin, Lord, Father God. And salamat dun, Lord. And salamat, Lord, dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na mabuhay, Lord, sa mundo ito, Lord. Mabuhay, Lord, na kasama ka, Lord. Mabuhay na kilala ka namin, Lord, Father God. And Lord, Father God, I pray, Lord, sa umagang ito, Lord, na yung word nyo, Lord, yung word nyo lang, Lord, yung tatatak sa puso namin, Lord. Hindi kami antukin, Lord, kahit sobrang umaga, Lord. Na makapag-focus kami sa word nyo lamang, Lord. And Lord, Father God, I pray, Lord, na sa may mga nakakaramdam ng sakit ngayon, Lord, na pagalingin nyo sila, Lord. Sa mga nakakaramdam ng burden, Lord, take all their burdens, Lord. And Lord, Father God, sa mga nakakaramdam ng mga problema, Lord, bigyan sila ng guidance and wisdom, Lord. And Lord, Father God, sa humihingi ng repentance, Lord, and forgiveness sa inyo, Lord, sa mga ginagawa nila, Lord. I know you will forgive them, Lord, Father God. And Lord, Father God, I pray, Lord, na sa umagang ito, Lord, na may tumatak sa amin. May matanim na seed sa amin, Lord, Father God. And Lord, Father God, I pray, Lord, na we turn back from our old ways, Lord, and accept the new way, Lord. Accept the new will, Lord, your will, Lord. And Lord, Father God, I bless this day, Lord. I pronounce it victorious, Lord, and this morning, Lord, magiging productive kami, Lord, sa inyo. Hindi lang sa inyo, Lord, pati sa lahat, Lord, sa may pamilya, Lord, sa may mga anak, Lord, sa lahat, Lord, sa may mga trabaho, Lord, sa may mga school, magiging productive kami, Lord, ngayong araw na ito. And sa mga susunod pa man, Lord, Father God. And Lord, Father God, I pray, Lord, na for Thanksgiving sa inyo, Lord, for the last time. And Lord, Father God, we thank you, Lord. We honor your name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise, praise. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Handa na po ba tayo para sa salita ng Diyos sa oras na ito? Amen. Praise God.
Before we start po sa ating word, let's pray. Let's open in prayer. Hallelujah, Jesus, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Bagamat maulan, Panginoon, still yung protection mo and yung guidance mo ay patuloy na nasa amin, Panginoon, at nakarating kami ng ligtas at ayos dito, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Lord, we pray that as we continue to seek your word, to study, Lord God, and to listen, Father, open our hearts and allow your Spirit, Lord God, to move in this place. Touch our hearts, Lord God, para mas maintindihan namin, Panginoon, yung salita mo, mas maintindihan namin, Panginoon, yung mga pangako mo para sa bawat isa. Lord, we pray na sa kung ano man, Panginoon, yung nais mong i-reveal sa amin sa oras na to, Lord, have your way and let your will be done. Sa kanya-kanya naming sitwasyon, sa kanya-kanya naming problema, Panginoon, alam namin na walang imposible sa iyo. Kaya sa oras na ito, tinataas namin sa iyo ang aming mga buhay. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang oras na ito. At alam namin, Lord God, na ikaw lamang ang siyang nararapat na maitanghal, nararapat na maghari, Panginoon, nararapat na maluwalhati sa oras na ito. Kaya sa buhay ng bawat isa, Lord God, na naririto at nakikinig sa amin, nanonood, sumusubaybay, Panginoon, through live stream, Lord God, we pray that you touch our spirit, Lord God, sa oras na to. Alam namin, Panginoon, na marami ka pang gagawin sa buhay namin at isa lamang tong paraan, Lord God, para magkaroon kami ng patuloy, Lord God, na pananampalataya sa iyo, na panghawakan namin patuloy, Lord God, yung mga salita mo at pangako mo sa buhay namin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, muli, ikaw ang siyang patuloy na maitaas, mapapurihan, mapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Are we ready to receive the gift of freedom? Amen. Patuloy pa rin po tayo sa ating series na Gift of Freedom. Ayan. Naka-flash na po ba yung PowerPoint? Ayun. Sino po ba dito sa atin yung patuloy na pinangahawakan, amen, yung pangako at salita ng Diyos sa buhay nila. Amen, sa kanya-kanyang sitwasyon natin. Praise God. So, sa umaga pong ito, nais ko po na maintindihan nyo kung ano po yung nais ng Panginoon na ma-receive natin before po mag-end itong 2023. So, dito po sa ating theme na The Gift of Freedom, it says po in Isaiah chapter 42 verse 7, ayun, sabi po dyan na it tells us that the Messiah would come to free captives from prison and to release from the dungeon those who sit in darkness. So para mas maintindihan po natin, ito po yung buong context ng verse 7. Sabi po dito, to open eyes that are blind, to free captives from prison, and to release from the dungeon those who sit in darkness. So may tatlo pong salita dyan na naka-highlight. So mag-focus po tayo doon. Yung una po is prison, the next one po is dungeon, and then the last one po is darkness. So, ano po bang naiisip nyo dito sa tatlong bagay na to? So, dito po, sinearch ko po yung meaning ng dungeon. Eh, hindi siya masyado mabasa. Pero, ayun, according to, anong tawag doon? Merriam Dictionary. Ayun, sabi po dito, yung meaning po ng dungeon, a dark, usually underground prison or vault. So, sa trivia naman, yung meaning po nito is an inner tower in a castle. So, sa isang kastilyo, Tagalog ng castle, ayun, syempre sa mga, tawag dito, sa mga unang panahon, ganun yung mga setup ng, ng prisons, ng mga tower na may underground prison. So, ito pong part na to, syempre, knowing na underground siya, syempre madilim po, di ba? So, dito po nila dinadala yung mga kinukulong nila. So, ayun po. Syempre sa part na yon, alam naman natin kung gaano kahirap na makulong
Amen. So sa sitwasyon po natin ngayon, ano po ba yung pakiramdam natin na nagpapakulong sa atin or nagpapahirap sa atin na feeling natin nasa kadiliman na tayo and hindi na natin maranasan yung biyaya ng Panginoon. Pero sabi po dito, even in the darkest of times, there is hope. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. And of course, the Lord wants us to have freedom. Even in the darkest of times, there is freedom. So as we continue to receive the gift of freedom sa araw pong ito, ayan, magkakaroon po tayo ng Bible story. So, ayun. Ito po, share ko po sa inyo yung lineage, family lineage, ayan, genealogy of Jesus. So, sa part po na ito, sa mga hindi po nakakaalam, ayan, from Adam to Jesus. So, yan, sobrang dami pong pangalan na magkakasunod na linya ng kung saan nanggaling si Jesus. So, from Adam sa Genesis hanggang sa time na ni Jesus. So, meron pong naka-highlight dito na 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun po si Adam, si Noah, si Abraham, si King David, and si Jesus Christ. So, sa tawag dito, sa history, yan po yung pagkakasunod-sunod po ng tawag dito, ng buhay ng mga tao. So, sa tingin niyo po, sino po dyan, sinong Bible character po yung pag-aaralan natin this morning? So, ayun po, yung family lineage ni Jesus, makikita po natin yan sa Luke chapter 3, verses 21 to 23. Ayun, bali, 21 to 28 po siya, pero hinighlight ko lang po yung 21 to 23. Kasi mahaba po yung part nung puro names. So, dito po, sabi po sa verse 21, when all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened. Verse 22, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, you are my son, whom I love. With you I am well pleased. So verse 23, now Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry. He was the son, so it was taught, of Joseph, the son of Heli. So yung mga kasunod po niyan is the son of ganito, the son of ganyan. And ayun, I encourage you po to read yung chapter 3 po ng Luke. So dyan po na-mention yung lineage po ni Jesus. So today, may idea po ba kayo kung sino Bible character yung pag-aaralan natin? So balik po tayo sa Book of Genesis. May idea po ba kayo kung anong scenario to sa Bible? Sa Genesis. Book of Genesis. Ayan. Sige, reveal ko na po. Ayun. So ito po yung part ng story ni Cain at Abel. So, after po nito, ano po yung kasunod na, sa tingin nyo, kasunod na story? And dito po tayo magpo-focus naman sa Genesis chapter 5, verses 1 to 2. Ayan. Sa family line naman po ni Adam. So mag-start po tayo kay Adam. This is the written account of Adam's family line. When God created mankind, He made them in the likeness of God. Verse 2, He created them, male and female, and blessed them. And He named them mankind when they were created. So sa time po na ito, dito na po na-mention, sunod-sunod na po dyan, yung family line ni Adam. So kung kanina, from Adam to Jesus, ito naman po, from Adam hanggang kay, ayun, syempre surprise. So ayan po, naglagay lang po ako ng ibang pictures na between nga po dun sa genealogy ni Adam to Jesus. So ayun, may picture po dyan and di ko po alam kung tawag dito, may idea kayo kung sino sila, pero
Ayun, bali yung Bible character po na pag-aaralan natin today is with the life of... Sino yan? Sino po yan? May idea po ba kayo kung sino yan? Si Noah. Ayan. So, let's read po sa Genesis chapter 5, verses 28 to 32. Ayun. Sabi po dito, when Lamech had lived 182 years, he had a son. Verse 29, he named him Noah and said, he will comfort us in the labor and painful toil of our hands caused by the ground the Lord has cursed. Verse 30, after Noah was born, Lamech lived 595 years and had other sons and daughters. Verse 31, altogether, Lamech lived a total of 777 years, and then he died. Verse 32, after Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham, and Japheth. So dito po sa chapter 5, mababasa niyo po yung family line from Adam to Noah. So, meron po na-mention dito na yung mga pinaka nununuan. Ayun. So, yung mga edad nila na-mention din po dyan, and meron po 930, ganon. So, dito po, ayan, matutunghayan po natin yung story po ni Noah. Him being, tawag dito, heroes of faith. Being a hero of faith. Ayun, kasi, yun nga, kung hindi man po aware yung iba, and, ayun, very familiar po tong story sa Sunday school. Ayun, since nag-build si Noah ng ark, gano'n, tas nagkaroon ng flood, ganyan. And ano ba yung reason bakit nagkaroon ng ganitong story sa Bible through the life of Noah? So let's read po on Genesis. In Genesis chapter 6, verses 9 to 12. Ayan, this is the account of Noah and his family. So sa chapter 6 po, dito po na-mention dito na po na-mention yung account ni Noah and his family. So, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Verse 10, Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So, sobrang nagulo na po yung mundo na to nung time na yun, and na-corrupt yung isip ng mga tao, pati yung mga pamamaraan nila. Kaya sa time na to, sobrang nagalit si Lord. And ayan, sa Romans chapter 3, verses 3 to 23, ayun, na-mention nga po doon na, for all have sinned and fall short of the glory of God. And same po sa time ni Noah. Saan na siya? Ayun. Same thing po sa time ni Noah na napuno po ng kasamaan yung mundo. Kaya ganun po na nagalit yung Panginoon. And sa time po na to, ayan, inutusan niya po si Noah na mag-build ng ark. So ito po yung unang senaryo bago po mag-utos si Lord kay Noah. So verse 1 po sa chapter 6, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Verse 3, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao sapagkat siya'y makalaman. So dahil ganun po yung senaryo nung time na yon, napansin ni Lord na
makalaman yung mga tao. Amen. Dahil yun nga, nakita nila na dahil magaganda, yung mga babae, ganun na nagsipili na lang sila ng mapapangasawa nila. Kaya, sinabi dito ni Lord na hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon ang tao. Kaya sabi niya, hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Verse 4, nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanteng iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tunay na tao, tanyag na tao noong unang panahon. So, ayun po yung nangyari na may mga higante po nung time na yon, and sila po yung naging cause, naging bunga ng pagtatalik ng mga anak ng Diyos sa mga tao. So, verse 5 po, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Verse 6, kaya labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha niya pa ang tao. So, ito na po yung time na nagregret po si Lord dahil sa mga tao, sa kasamaan nila, sa mga masasamang pag-iisip, sa masasamang pamamaraan, ganun po na nalungkot ang Panginoon. And verse 7, sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. So si Noah lamang po ang nakita ng Panginoon na kalugod-lugod of all people and of all the wickedness ng mga tao sa mundo. So, yun po. Dito po sa verse 6, ayan, mag-focus po tayo. And yun nga po yung na-mention na the Lord regretted that He had made human being on the earth. And His heart was deeply troubled. So, tayo bilang mga tao, ngayon sa generation ngayon, sa present time, sa kung anong situation meron tayo, umaabot din tayo sa point na to, na nadi-disappoint, na-frustrate, and nagre-regret tayo. And sobrang natotrouble yung heart natin sa kung anumang masamang sitwasyon yung nararanasan natin, or kung paano man tayo nasaktan ng ibang tao. And ganong pakiramdam ng Panginoon nung time na to. So, kung nakakaranas tayo ng mga negatibong emosyon, what more si Lord? Amen? And sa time na to ni Noah, siya lamang yung nakita ng Panginoon na kalugod-lugod sa lahat ng taong nilalang niya. Kaya umabot sa point na si Lord gusto niya nang lipulin yung lahat ng taong ginawa niya. Dahil nga doon sa nasaksihan niya na makalaman yung mga tao, yung pagnanasa nila, ganyan. Yun yung naging dahilan para magalit ang Diyos. And verse 8, ayun, dito nga yung nasabi na Noah found favor in the eyes of the Lord. So sa sitwasyon po natin ngayon, ano po ba yung gusto ng Panginoon para sa atin? At ano po ba yung gusto nating sundin para sa Panginoon? Amen? Magiging tulad ba tayo ni Noah na naging kalugod-lugod sa Panginoon sa panahon niya? O magiging tulad tayo ng mga tao na naging masama ang pag-iisip, nagkaroon ng pagnanasa sa ibang tao, nagkaroon ng masamang intensyon, mga ganyan. So, alin po ba sa sitwasyon na to yung nais nating maranasan at nais nating makapagbigay papuri sa Panginoon? So, next po, for our
pointer number 1. Ayun. Ayun. Dito po sa verse 14, na-mention po yung God's command, which is the part na sinabi ni Lord kay Noah, "So make yourself an ark of cypress wood. Make rooms in it and coat it with pitch inside and out." So, tayo sa buhay natin, alam ng Panginoon yung pinagdaraanan ng bawat isa. Alam ng Panginoon kung anong pinanguhugutan natin sa buhay. Kaya, alamin po natin kung ano po yung utos ng Diyos para sa bawat sitwasyon na meron tayo sa oras na to. Same thing with the life of Noah. Nag-command si Lord sa kanya na gumawa siya ng arko. Siyempre, kung sa time na yon, kung siya bilang tao, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pero kung nagre-rely siya sa power ng Panginoon at magre-respond siya doon sa utos na yon, magiging posible. So, next po, verse 15. Ito naman po yung naging instruction ni Lord. So, after na i-command niya si Noah na gumawa ng arko, ito po yung sunod na sinabi niya, "This is how you are to build it." So, in-instruction ni Lord kung anong gagawin niya, kung paano niya gagawin. At na-mention po dito kung anong sukat, gaano kalapad, gaano kalaki yung arko na gagawin niya. Same thing with our personal struggles. May mga instructions si Lord na gustong niya na gawin natin. Pero tayo, bilang mga tao, siyempre, umaabot sa point na nagiging pasaway tayo, ganyan. Minsan may time na i-question pa natin si Lord, bakit ganito yung instructions mo sa akin, Lord? Mga ganyan. Pero asan ba yung puso natin sa tuwing nakaka-encounter po tayo ng hirap, nakaka-encounter tayo ng sakit sa sitwasyon natin? So, pakinggan po natin kung ano po yung instruction ng Panginoon sa bawat sitwasyon natin. And next po, ayan, kasunod po nung verse 15, "Make a roof for it, leaving below the roof an opening 1 cubit high all around. Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks." So, sa time na to, ito yung mga instructions ni Lord sa utos niya. Amen? So, sa buhay natin, gaano ba nagiging specific si Lord sa mga instructions niya? Anak, makinig ka. Anak, maghintay ka. Amen? Paano po ba natin naiintindihan or nire-receive yung mga instructions ni Lord? For example, nag-pray tayo na something na gusto nating ma-receive or kung ano man yung pinagpipray natin. And the moment na binigyan tayo ni Lord ng instruction, paano ba natin i-analyze yung mga bagay na yun? Amen. Yung iba po sa atin, may mga kilala po ako na nira-write down po nila kung ano po yung mga naging revelations ni Lord sa kanila, sa prayer nila, and kung ano yung mga nagiging confirmations. And pwede po na gumamit si Lord ng ibang tao para maintindihan natin kung ano yung mga utos niya na kailangan nating gawin. So, next po, God's discipline. So verse 17, "I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish." So dahil nga sobrang naging masama na yung mundo nung oras na yon, ganitong disiplina yung anong tawag dun? Katapat nung kasamaan na nangyayari sa mundo. So, tayo sa bawat sitwasyon natin, may purpose si Lord. May purpose si Lord kung bakit inalaw niya na ito yung maranasan natin, kung bakit inalaw ni Lord na mahirapan tayo, kung bakit inalaw ni Lord na
na masaktan tayo, masugatan tayo, madapa tayo, inaalaw yun ni Lord dahil gusto niya tayong madisiplina sa kung ano mang sitwasyon yon. Amen? And next po, syempre, sa bawat commands, sa bawat discipline, hindi mawawala yung promise ni Lord. So, ito po, sa verse 18, ito po yung naging covenant ni Lord kay Noah. Ayun. So, yung ano po, yung meaning po ng covenant, ayan, sabi po, nung nag-google ako, ayan, an agreement between God and His people, in which God makes promises to His people and usually requires certain conduct from them. So, paano po ba natin, paano ba tayo mag-give back kay Lord sa mga promises na na-receive natin from Him? So, sabi po dito, but I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you. So, ito po yung covenant na ibinigay ni Lord kay Noah sa time na yon. Dahil yun nga, lilipulin niya yung mundo and gusto niya na maligtas yung righteous people na kilala niya. And yun po yung family ni Noah. So next po, God's protection. Verse 19, you are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. So, continue ko lang po, verse 20. 2 of every kind of bird, of every kind of animal, and of every kind of creature that moves along the ground will move to you to be kept alive. So, in every promises po ng Panginoon, still andun po yung protection niya. And sa part po na to, syempre, yun nga po, yung bawat creatures na nasa loob ng ark, poprotektahan ng Diyos. Hanggang humupa yung baha, hanggang humupa yung bagyo. So, verse 21, ito naman po, God's provision. You are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as food for you and for them. So, hindi po hahayaan ng Panginoon na magutom sila. Kaya, tayo po sa sitwasyon natin, hindi po natin alam kung paano po kumikilos yung Panginoon, pero nagdadala po siya ng biyaya sa atin. Amen? At nagpapatuloy na nagpo-provide siya sa anumang pangangailangan ng bawat isa. Amen? And magugulat na lang tayo na i-allow to ni Lord dahil nalugod siya sa atin. Amen? Kasi may perfect timing po si Lord sa lahat ng bagay. And sa oras na makita niya na hindi ka pa ready sa kung ano man yung hinihingi mo or sa kung ano man yung gusto niyang ibigay sa'yo, hindi niya iaalaw. But once the Lord, nakita ni Lord yung puso mo na sobrang handa ka nang i-receive, sobrang willing ka na gawin yung mga bagay na yun para sa Kanya, iaalaw ng Panginoon. Kaya ganun na, yung provision niya sa atin ay nananatili. His protection, His provision. Dahil nasa atin po ang Kanyang presensya. Amen? So, next po, sa verse 22, Noah did everything just as God commanded him. So, ito po yung naging first response ni Noah. Siyempre, di naman po natin masasabi na madali lang mag-build ng ark. Di po ba? Same thing po sa life natin na in any situation, hindi natin alam kung anong gagawing hakbang. But the Lord wants us to come and to pray. Na lumapit tayo sa Panginoon. Kasi kung paano natin nakikita yung sitwasyon, mas higit si Lord doon. Mas malaki yung Panginoon kaysa sa problema natin. Amen. Meron nga yung sinasabi nila na wag mong sabihin
kay Lord na may malaki kang problema. Ang sabihin mo, sa problema, may malaki kang Diyos. Nakita niyo po yung difference nung, anong tawag doon? Basta yung part negative, nakalimutan ko yung term, ano yung positive scripting? Tama ba? Ayun, kung paanong yung bawat negative, tawag doon, negative thoughts, ganyan, pwede po nating i-shift into positive context, mga ganyan, di ba? Kaya, ganun, sa bagay na yun na, kunwari, hirap na hirap ka na, hindi mo alam paano ka babangon, tapos, lagi mong pinagpipray kay Lord na, Lord, ang laki-laki ng problema ko. Di ba? Siyempre, kung ano yung kino-confess natin, di ba? Yun nga, dahil sobrang powerful ng tongue, sabi rin sa Bible. And dapat lahat po ng lalabas sa bibig natin ay nakakalugod sa Diyos. Kaya kung gusto natin na ma-overcome yung bawat situation, i-shift po natin yung mindset natin, i-shift po natin yung negative thoughts natin into a positive context na kung saan mas, tawag dito, mas mabubuhayan tayo. Amen. Kasi the moment na sinabi natin na may malaki akong Diyos, may makapangyarihan akong Diyos, ganun na hindi natin makikita yung problema na malaki. Dahil alam natin na mas malaki si Lord, na mas higit yung Panginoon at mas kaya niya. Amen. Na tulungan tayo sa kung anumang sitwasyon. So, continue po tayo. Dito po sa chapter 7, verse 1. Ayan. Yung assurance from the Lord. Dahil yun nga, sinabi doon na, the Lord then said to Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Kung paanong nalulugod sa atin ang Panginoon, ganong bagay na iaalaw niya tayo na mabilong doon sa family niya. Godly family, spiritual family. Amen? Yung assurance and security na meron yung Panginoon para sa atin ay nandyan lamang. Hinihintay lang tayo ng Panginoon na lumapit. Hinihintay lamang tayo ng Panginoon na magpakumbaba. Amen? Dahil pag nakita ng Panginoon at nalugod siya sa atin, ganun na ibubuhos niya po yung biyaya sa bawat isa. Amen. So, verse 4, ayan, mag-jump po tayo ng ilang verse. And dito po makikita yung galit ng Diyos. Ayun. Kung kanina, yung discipline, ito po, ito na po yung time na i-allow na po ni Lord yung ulan. I-allow na po ni Lord yung bagyo sa time na yon. And verse 4, 7 days from now, I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe from the face of the earth every living creature I have made. So dahil, tawag dito, sa bawat kasalanan may kabayaran. Amen. And sa time na to, nais ng Panginoon na makita natin kung gaano siya ka-powerful, kung gaano siya, anong tawag doon? Kung gaano siya makapangyarihan na in a snap, kaya niyang bawiin yung buhay ng tao. Ito sa time ni Noah, nagpadala siya ng bagyo, ng baha. Sa time natin ngayon, pag bumabaha, nangangamba na yung mga tao, humihingi na ng tulong, ganyan. What more before na lampas bundok, buong daigdig, baha. And, syempre, dahil nga po righteous si Noah, sa mata ng Diyos, ito po yung second response niya. Verse 5 sa chapter 7, and Noah did all that the Lord commanded him. So, sa pangalawang beses, patuloy na sumunod si Noah. So dito po makikita yung puso ng tao.
kung gaano po ba talaga natin ina-acknowledge si Lord sa buhay natin bilang mga anak niya. Amen. Kasi yun nga, kung sa unang beses sumunod ka, di mo naman agad masasabi na, Lord, nag-obey ako. Kaya magpapadala ulit si Lord ng something para matest yung faith mo and kung paano ka susunod sa Kanya. Or kung magpapatuloy ka pa. Amen? Kaya dito po natin makikita kung gaano po naging obedient si Noah sa time niya. Kaya, tawag dito, ma-inspire po tayo, ma-encourage po tayo sa kung paano nagiging tapat yung mga anak ng Diyos noon kumpara po sa time natin ngayon. So, ayun po. Ayan. May picture po tayo dito. And, yun, dahil po, sobrang nagalit na nga po yung Diyos sa lahat ng mga taong nilikha niya, ganito pong bagay yung naging pagdidisiplina niya. So, continue po natin sa verse 11. In the 600th year of Noah's life, on the 17th day of the second month. So, kung papansinin po natin sa isang buong taon, January, February, March, ganyan. So, ano po ba yung second month natin, di ba, February? So, sabi po dito, on the 17th day, on the second month, on that day, all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened. So, uulan na po. Malapit na umulan. Ayan. Verse 12, and rain fell on the earth 40 days and 40 nights. So, imagine po natin kung gaano po katagal yung 40 days and 40 nights. Isang buwan. Ano ba yun? Isang buwan at kalahati. Tawa. Mga ganun. So, anong tawag dito? Yun nga, minsan tayo sa life natin, dito bilang mga tao, sa bawat problema, naiinip tayo. Lord, ang tagal ng sagot mo. Lord, ang tagal ko na pinagpipray ito. Mga ganun. And, syempre, nung time na to, no, baha yun eh, ulan yun eh. Ano bang laban ng tao dun? Diba? Supernatural, ano yun, power na inalaw ni Lord. Kasi nga dahil sobrang galit na niya. And yun nga, sa life po natin, kung i-allow ni Lord na may dumaang bagyo sa buhay natin ng 40 days and 40 nights, paano po ba tayo magre-respond sa situation? And yun nga, kung paano tayo magiging matatag sa pananampalataya natin. So, continue ko lang po. Verse 13, on that very day, Noah and his sons, Shem, Ham, and Japheth, together with his wife and the wives of his 3 sons, entered the ark. So, papasok na po sila ng arko. Tulad nga po ng sinabi ng Panginoon na si Noah kasama yung mga anak niya at yung mga asawa ng mga anak niya ay maliligtas. So, verse 16, the animals going in were male and female of every living thing, as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in. So, nung nakapasok na po sila, Noah, yung family niya, and yung pairs nung bawat hayop, kung paano kinumand ni Noah yun sa kanya, ay kung paano kinumand yun ni Lord kay Noah. And after po nun, sinara niya na yung arko. So, secure na sila sa loob. Ayan. Verse 17, for 40 days, the flood kept coming on the earth, and as the waters increased, they lifted the ark high above the earth. So, dahil nga, 40 days na umuulan, 40 days and 40 nights, ganun na, syempre, tumaas yung tubig. Di ba sa atin kapag bumabaha ng ilang araw lang, tapos may ibang areas na sobrang taas na ng tubig, ganun. So,
ganitong ganitong time din na nangyari kila Noah. So verse 18, the waters rose and increased greatly on the earth, and the ark floated on the surface of the water. So nag-float na po yung ark. They rose greatly on the earth, and all the high mountains under the entire heavens were covered. So, buong mundo po, binaha na. Verse 22, everything on dry land that had the breath of life in its nostrils died. Verse 23, every living thing on the face of the earth was wiped out. People and animals and the creatures that move along the ground and the birds were wiped from the earth. Only Noah was left and those with him in the ark. So ito na po, nangyari na po yung inalaw ng Panginoon. So last po, verse 29, the waters flooded the earth for 150 days. So kanina 40 days and 40 nights lang na uulan at babaha. Pero ngayon, sa verse 24, sinabi po na, bumaha po sa mundo for 150 days. So ilang buwan po yun? Imagine nyo po na bumaha ng ganun katagal. And ano po ba yung, tawag dito, ano po ba yung pakiramdam nun sa atin kung tayo binaha tayo for 100 and, ano yun? For 150 days, 150 days. Kasi yung ano po, di ba yung nangyari po nung nakaraan is pandemic. Di naman bumaha, no? Pero may kumalat na sakit. And lahat po ng tao na lockdown. Parang ganun po, nakulong pumasok sa loob ng arko, tas bumaha. Ganun. So naging pagsubok po natin ng mga nakaraang taon, ganong bagay po na naging tapat ang Diyos sa bawat isa na hanggang ngayon nandito pa rin po tayo. Amen? At patuloy tayong nililigtas ng Panginoon. Kaya, ano po ba sa sitwasyon natin ngayon, yung pakiramdam natin na binabagyo tayo? Na pakiramdam natin, 150 days tayong binabaha. Ano po ba yung mga problema na yon? Ano po ba yung pagsubok na yon sa buhay natin na nagpapabigat ng sitwasyon ng ganon katagal? And today, the Lord wants us to rely on His power. Yun nga, for us to receive the gift of freedom. Kasi di natin alam kung may iba sa atin na di natin mawari kung ano yung sitwasyon natin. Yung hindi natin masabi kung ano yung nagpapahirap sa atin. May mga bagay na inaalaw si Lord para makita natin yung power niya, makita natin yung glory niya, at hindi tayo manatiling down sa sitwasyon na yon. And, ayun, gaano po ba natin katagal hahayaan yung mga sarili natin na nakalugmok po dun sa mabigat na sitwasyon? Tulad nga po nung bagyo na to, nung baha na ipinaranas ng Panginoon sa time ni Noah. Dahil yun nga, ganun naging masama yung mundo nung time na yon. Kaya ganitong, ano ba tawag doon? Ganitong bagay yung inalaw ni Lord para malaman nila na totoo si Lord. What more sa life natin? Ano yung mga bagay na alam nating gagawing posible ng Panginoon? Na makakatakas tayo, makakalaya tayo. Ano po ba yung mga bagay na yun? So, dito po, sa time na to, hindi ko na po nilagay yung verses, pero ito po yung kasunod po nung
tawag doon, kasunod po nung pagbaha na palipad po si Noah ng, tawag dyan, raven, uwak, ayun. Nagpalipad po siya ng uwak. Una po niyang pinalipad yung uwak. Tapos sumunod po yung, tawag dito, yung dove. Kalapate. Ayun. Tapos, syempre, para malaman nila kung hanggang saan na ba yung baha, kung humuhupa na ba. So, sobrang tagal po nung sitwasyon na to. Kung babasahin niyo po yung sunod-sunod po na chapter, chapter 5, 6, 7, 8, 9, sunod-sunod po dun yung story na to na sobrang tagal nung baha. And siguro umabot to ng 1 taon. ng 1 taon. 'Di ba? Kasi kung sa loob ng 1 taon, merong 365 days or 366 days. And na-mention kanina na 150 days na bumaha. So, konting araw na lang hanggang mag-1 taon. Di po ba? So, ito po, sa time naman na po ito, bumalik po yung dove na pinalipad ni Noah para malaman kung meron na bang tawag doon? Lupa na, anong tawag doon? Kung nag-subside na yung tubig, yung baha, and pwede na silang lumabas. Ayun. Hindi ko po nalagay yung Hindi ko po nalagay yung verse. Pero ayun, nandun po yun sa chapter 8, sa Genesis. So, ayun po. Siyempre, hindi po mawawala yung naging covenant ni Lord. So, dahil sa pagbalik po ng dove na yan, ayan, may dala-dala po siyang dahon. Sign po na pahupa na yung baha. And meron na silang lupa na mapaglalandingan. Landingan aeroplano. Pero ayun, basta yun, kung paano niyo po ako naiintindihan. Ayun, madadaungan na yung arko nila. So, ito po, as a sign na, ang tawag dito, as a sign ng covenant ni Lord sa time ni Noah, ayan, nagpadala po siya ng rainbow. And dito po sa verse, chapter 9, verses 8 to 17. Ayun. Then God said to Noah and to his sons with him, I now establish my covenant with you and with your descendants after you. So, ito na po yung pangako na binili ng Diyos kay Noah. Sinabi niya po ulit sa chapter 9. Verse 10, and with every living creature that was with you, the birds, the livestock, and all the wild animals, all those that come out of the ark with you, every living creature on earth. I establish my covenant with you. Never again will all life be destroyed by the waters of a flood. Never again will there be a flood to destroy the earth. So, basahin ko lang po sa Tagalog. Verse 11. Ayan, yung verse 11 po, basahin ko sa Tagalog. Ayan, sabi po dito, ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. So ito po yung pangako ng Panginoon sa buhay ni Noah na sa lahat ng masasamang tao na namatay dun sa baha, dun sa ulan, ganun na magpapatuloy yung buhay sa life po ni Noah. Hanggang sa mga susunod na generations na sinabi ni Lord, never again will all life be destroyed by the waters of a flood. So tuloy po natin, verse 12. And God said, this is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. So,
Ngayon, kaya nakakakita po tayo ng rainbow after po ng uulan or bagyo. That's the sign of God sa atin na kailanman, bumahaman, bumagyo man, hindi na iaalaw ng Panginoon na mamatay yung lahat ng may buhay na ginawa niya. Dahil yun nga, ganun nga pong pagdidisiplina yung inalaw ng Lord para sa mga masasamang tao. And the freedom na na-receive naman po ni Noah and ng family niya sa time na to. Verse 14, whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appears in the clouds, I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Inulit po ulit. Never again will the waters become a flood to destroy all life. Verse 16, whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth. So, napaka-gracious po ni Lord, no? Hindi niya hinayaan na maubos yung mga tao. Dahil nga po dun sa naging kasamaan nila. Kaya, sa time po natin ngayon, sa bawat bagyo ng buhay natin, lagi pong nandyan yung pangako ng Panginoon na nagsasabi po sa atin or nagiging sign natin para sa mga, yun nga, promises ni Lord na gaano man kahirap, gaano man kabigat, gaano man kasakit yung bawat sitwasyon, inaalala ng Panginoon yung mga pangako niya sa atin. Sabi nga po dyan, everlasting covenant between God and all living creatures. Sobrang sarap po nung promise na yun, no? Galing sa Panginoon. Verse 17, so God said to Noah, this is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth. So inulit-ulit po to ni Lord kay Noah. Kaya sa time po natin, ngayon, let us receive the sign of the covenant na meron si Lord para sa atin. Kanya-kanya po tayo. Hindi, tawag dito? Ano kasi yun? May mga sitwasyon na ipaparanas si Lord sa atin and of course, andun yung pangako niya. So, may part po dun na magkakaiba po tayo ng pangako na nare-receive sa Lord. And, ayun, dun nga po makikita yung puso natin kung paano tayo magre-respond sa mga utos ni Lord, sa instructions niya, and sa pagdidisiplina niya sa atin, sa buhay natin ngayon. So, saan na ba ako? Ayan, for our conclusion. Ayan, everyone with Noah on the ark was saved. Amen? Yung family ni Noah and yung mga animals, livestock. Same thing with us in this generation. Everyone in Christ is saved. Amen. Lahat po ba tayo tinanggap na si Jesus as our Lord and Savior? Amen. So sa bawat sitwasyon, kung saan, yun nga, nakakaranas tayo ng pagod, nafe-feel natin na nawawala na tayo, naliligaw na tayo, balik lang po tayo sa Panginoon. Bukas po ang kamay ng Diyos para sa mga anak niya na handang manumbalik, na handang magpakumbaba, na nagsisisi sa mga kasalanan na nagawa. So dito po, ayun, I would like to remind that Jesus is our ark. Si Lord yung nagsisilbing protection natin. Si Jesus yung nagsisilbing assurance, nagiging pangako sa atin for us to live long
and for us to receive the gift of freedom, the everlasting life na meron yung Panginoon para sa atin. And dito po sa John chapter 10 verses 9 to 10, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Same thing sa time ni Noah na ginawa yung ark na nagsilbing tawag doon, safe place nila na nagligtas sa kanila sa time ng baha, ng bagyo. At ganoon na, pagpasok nila doon hanggang paglabas nila, they find pasture from God. Dahil yun nga, yung mga naging pangako ng Diyos kay Noah and sa family niya ay nanatili. So verse 10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. But sabi dito ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen. So in any situation ng buhay natin, buksan lamang po natin yung puso natin. Maging handa tayo sa kung ano man yung gusto ng Panginoon na gawin natin sa bawat laban ng buhay. Amen? Kasi hindi po natin masasabi kung paano natin ma-overcome yung mga sitwasyon natin. Hindi natin masasabi, hindi natin malalaman kung hindi tayo hihingi ng tulong sa ating Panginoon. Panginoong Diyos, tagapagligtas. Amen. So, yun, reflect po tayo kung ano po ba sa life natin ngayon yun nga, pakiramdam natin 150 days na tayong binabaha. Hindi tayo makalusong, mga ganon. Pero, ito po yung pangako ng Diyos sa atin. That once we accept Him wholeheartedly and humbly ask for forgiveness, ganun po na iaalaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng everlasting life in Him. Amen? So, I pray na patuloy po nating ma-receive yung gift of freedom na meron ang Panginoon para sa buhay ng bawat isa. To God be all the glory po. Let us close in prayer po. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan, Lord God, ng iyong mga salita. That through the life of Noah, pinakita mo, Panginoon, kung gaano ka naging makapangyarihang Diyos sa panahong yun. At alam namin, Lord God, na walang imposible sa panahon namin ngayon. Kaya, ikaw ang patuloy na magturo sa amin. Ikaw ang patuloy, Lord God, na magparanas ng biyaya mo. Patuloy, Lord God, na magpaintindi ng bawat sitwasyon. At para masunod namin, Lord God, ang lahat ng commands mo, ang lahat ng instructions mo para sa amin, Panginoon. Kung paano mo gustong idisiplina kami, Lord God, we pray na ikaw lamang ang patuloy naming panghawakan sa bawat sitwasyon, sa bawat problema, sa bawat nagpapabigat, Lord God, ng aming mga puso. Lord, we surrender our lives to you. We surrender our hearts to you, Father. We surrender our situation, our worries, our families, Lord God. Ikaw ang nakakakita, Panginoon, ng desires ng aming mga puso. Kaya sa umagang ito, we want you, Lord God, to come into our life. Help us, Lord God, and continue to guide us, Father. Alam namin, Panginoon, na nasa amin lamang ang presensya mo. Kaya, hayaan mo, Lord God, na maranasan ka naming patuloy sa buhay namin. Na patuloy ka naming hanapin, na patuloy kaming mauhaw, Panginoon. Dahil hindi namin alam kung anong nariyan sa hinaharap namin. Ikaw lamang, Panginoon, ang may akda ng lahat. Ikaw lamang ang may kakayahan, Panginoon, ay alaw ang mga bagay na to
sa buhay namin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa kung ano man ang kinalalagyan ng bawat isa, kung gaano man nadudurog ang aming mga puso, Panginoon, Ikaw ang siyang nakakaalam. Allow us, Father, to fully experience life with You, to fully experience Your grace, Your mercy, Your favor, Father, na tulad sa buhay ni Noah, You found favor in him, Father. You found him righteous, Lord God, sa mga mata mo. Kaya sa buhay namin, maranasan namin yung ganong biyaya, Lord God, na i-desire namin na malubgod ka sa amin, Panginoon. I-desire namin, Panginoon, na maging kalugod-lugod ang bawat galaw, ang bawat kilos, ang bawat pamamaraan namin para sa iyo lamang, Lord God. We pray, Lord God, na Ikaw ang siyang patuloy na pumuno ng aming mga puso, na hindi namin hayaan, Lord God, yung kaaway na nakawin, na patayin, na sirain ang buhay namin sa walang makabuluhang bagay. Kaya sa oras na ito, iniaalay namin sa iyo patuloy ang aming mga buhay. Nagpapasakop kami, Panginoon, sa kung anong nais mo para sa buhay ng bawat isa. For You are in control of everything in this world, in this earth, in the heavens above, Lord God. Alam namin, Panginoon, na magpapatuloy ang Iyong mga salita, ang Iyong mga pangako. Kaya sa oras na ito, patuloy naming binubuksan ang aming mga puso para sa iyo, para sa mga biyayang yun, Panginoon, para sa mga pangako at salita, Lord God, na patuloy mong i-reveal sa buhay ng bawat isa. Sa kung anumang panalangin, Lord God, ang meron kami, ang dinadaing ng aming mga puso, alam namin, Panginoon, na sa takdang oras, sa tamang panahon na inihanda mo para sa bawat isa, gagawin mong ganap ang lahat ng bagay, Panginoon. Kaya maraming salamat sa biyaya mo. Maraming salamat sa regalo ng buhay na walang hanggan. Through the life of Jesus, we are able to experience life abundantly, Lord God. Kaya sa umagang ito, patuloy ka na maitaas, patuloy ka na maghari, patuloy na Ikaw lamang ang maluwalhati, Panginoon, madakila, maparangalan sa buhay ng bawat isa. Na sa mga susunod pang araw, Panginoon, maging kalugod-lugod sa iyo ang bawat hakbang na gagawin namin dito sa mundo. At tulad ng iyong mga pangako, di mo na kailanman gugunawin ang mundo, Panginoon, sa pamamagitan ng baha. Kaya alam namin, Lord God, na nanampalataya kami, naniniwala at nagtitiwala ng buong puso na Ikaw lamang ang may kakayahan, Lord God, na baguhin ang aming mga puso. Ikaw lamang ang may kakayahan, Lord God, na baguhin ang aming mga sitwasyon. Kaya sa oras na ito, Lord, we surrender everything to You. We surrender everything to You, Father. Alam namin, Lord God, na pagtatagumpayin mo kami sa tulong mo, sa gabay mo, sa protection mo, Panginoon, na mahanap namin, Lord God, yung safe place sa presensya mo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Ikaw ang patuloy na itinataas namin sa aming mga buhay. Patuloy, Lord God, na waghari sa aming mga puso. At Ikaw na, Lord God, ang siyang patuloy na mag-ingat sa buhay ng bawat isa. Hanggang sa mga susunod na araw, Lord God, sa Christmas season ngayon, Panginoon, Lord, allow us to receive and give freely, Lord God, sa kung sino man, Lord God, yung nais mo. Lord God, na mabiyayaan pa, Panginoon, ng mga regalong ito, Panginoon. Once again, we give You back all the glory, all the honor. In Jesus' name we pray. And all the people of God will say, Amen and Amen. Glory to Jesus.